reklamador? Yan, kalabitin niyo yung sarili niyo. Ako ba ay reklamador? Ha? Sino ho dito yung reklamador, mga kapatid? Di ba? Yung reklamo ng reklamo ng reklamo. Meron ho kaming kilala na tao. Kapag may sasabihin ka palang isang salita sa kanya, naku po, lilitanyahan ka na niya ng lahat ng kanyang mga ginagawa. Talagang reklamo ng reklamo ng reklamo ng reklamo. Kaya tuloy dumarating yung pagkakataon, iniiwasan na namin siya. Kasi puro negative yung kanyang lumalabas sa bibig niya. Puro reklamo, reklamo. Tapos dumating yung pagkakataon, halimbawa naman, hindi po maiwasan, may kailangan kami sabihin sa kanya, anong nangyayari, nagtuturoan, ikaw na magsabi sa kanya. Kasi parang matotrauma ka na, nako, ano naman to, negative naman to, puro reklamo naman siya. Alam ho ba natin, mga kapatid, na batay sa pag-aaral, ang mga tao ay mas madalas nakatatanda na mga negatibong bagay? Mas madalas tandaan ng tao ang negative kesa sa positive. Ang tawag ho dito ay negativity bias. No, pag sinabing negativity bias, ito yung laging negative yung kanyang nakikita instead of positive. Di ba? Kunyari, yung nanay sa loob ng bahay, ang dami na naman hugasan. Hindi na uubos sa mga hugasan sa lababo. Lagi na lang ang dami. Di ba? Kaya may hinuhugasan kasi may kinakain. Di ba? So, hindi nakita yung negative, mga kapatid. Di ba? Magpasalamat kasi maraming hugasan, maraming kinain. Kapag walang hugasan, walang kinain. So, nagugutom yung mga tao sa loob ng bahay. Di po ba? So, instead of positive yung makita, negative yung nakikita. Meron nung isang story, mga kapatid. Meron isang napakalaking conference. Yung speaker talaga naman super galing magsalita. Yung isang lugar, yung venue ho, napakalaki. Napuno ng tao yung venue. Sa dami ng tao. Imaginin mo, speaker ka sa isang conference, tapos nagsasalita ka, napakaraming tao. Di ba napakasarap magsalita nun? Kasi ang dami-daming makakakuha nung lahat ng mga sasabihin mo. Maraming nakakapakinig, maraming lalago. Di po ba? Maraming matututo. Ngayon, dahil sa katuwaan ho nung speaker, nagkuha siya ng mga survey. Nag-survey ho siya kung ano yung mga feedback doon sa kanyang pagsasalita. Napakarami niya hong nakalap na mga positibong comment sa kanyang pagsasalita. Lahat ang gaganda, except sa isang nag-comment. Alam niyo kung ano ang comment? Sabing ganyan doon sa comment, "Huwag mong ilalagay ang salamin mo sa ulo mo. Unprofessional ang dating mo." Sabing ganun sa comment. Sa dinabi-nabi, isa lang huy nagsalita ng negatibo na yun. Alam naman siguro na yung nag-comment na yun, maganda yung intensyon. Para lalo pa siguro mapaganda, mapaayos yung kanyang pagsasalita para siguro mas maging professional. Dahil siguro sa nailagay niya yung salamin niya sa ulo niya, sabi niya, huwag mong gagawin yun, huwag mong ilalagay dyan. Napakapangit, unprofessional. Lumipas ho ang 10 taon sa kanyang pagsasalita. Yung negative comment na yun, ang natandaan niya. Every time natatayo siya, yung napakadaming positibing comment sa kanyang pagsasalita, ni isa, pag tinanong mo siya, wala siyang matandaan. Pero yung negative na yun, iyon lang po ang kanyang natandaan. So tayo mga kapatid, once na nag-comment tayo, sinasabi nga, na maging maingat tayo sa paraan ng ating pagsasalita kasi hindi natin alam kung ano yung impact doon sa taong makakapakinig. Amen? So, hindi naman ho natin sinabi na, huwag ka na magsalita ng negative. Hindi naman ho ganun. No? Pero sinasabi doon na ang tao, ang tendency niya, mas ma-retain sa utak niya yung negative instead of positive. So ngayon, mga kapatid, ano ba ang sinasabi ng Panginoon ukol sa pagiging reklamador?
Biblical ba na tayo ay magreklamo? Ano ho ba ang dapat na paraan ng ating pamumuhay bilang Kristiyano? Paano ba tayo dapat tumayo? Paano ba tayo dapat mamuhay sa araw-araw, mga kapatid? Meron lang ho akong gustong basahin dito sa Numbers, chapter 11, verse 1 and 2. Tignan ho natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita nung sila ho ay nagrereklamo. Siguro may reason naman yung mga Israelita, bakit sila nagrereklamo, di ba? Pero tignan ho natin ano ang ginawa at ano ang naging damdamin ng Diyos dito sa Numbers chapter 11, verse 1 and 2, nung naging reklamador ang mga Israelita. Sabi sa salita ng Panginoon, ang mga Israelita ay nagreklamo tungkol sa hirap na dinaranas nila. Narinig ito ng Diyos. Narinig ito ng Panginoon. Nagalit siya. Sabi gano'n, nagalit siya nang magkagayon, nagpababa siya ng apoy sa gitna nila at nasunog sa ilang ang bahagi ng kampo. So imagine, dahil sa galit ng Panginoon sa mga Israelita, dahil sa pagiging reklamador, nagpadala ang Diyos ng apoy. Kaya anong ginawa ng mga Israelita? Dumulog sila kay Moses at si Moses nanalangin sa Diyos, doon tumigil ang apoy. Doon nawala yung apoy. So dito mga kapatid, sa buhay natin, sinasabi ng Panginoon, ano ba yung tamang paraan ng ating pamumuhay? Bakit kinakailangan tayo magkaroon ng pusong mapasalamatin o laging nagpapasalamat sa Diyos? Why Thanksgiving is important? Bakit nga ho ba mabuti or importante ang pagpapasalamat? Alam niyo ho, nung pinag-aaral ako nito, may nabasa ko. Ang pagpapasalamat daw po ay nakaka-boost sa moral ng isang tao. Alam niyo ho ba yun? Halimbawa, may ginawa yung tao. Halimbawa, inabutan ka ng tubig, tinulungan ka ng ganito. Tapos sinabi mo sa kanya na, thank you, nagpasalamat ka. Alam mo, tumataas daw po yung moral niya. Mas nabubush yung kanyang confident, mga kapatid. Sabi kong ganun, ay, iyon pala ang nagagawa ng pasasalamat sa buhay ng isang tao. Imagine niyo yan, mga kapatid, libre ang pagpapasalamat. Bakit hindi ho natin gawin siya instead of magreklamo tayo? Amen? So sabing ganyan ng Panginoon, why Thanksgiving is important? Una, mga kapatid, because want it. Gusto ng Panginoon na ang bawat anak niya ay laging nagpapasalamat sa Diyos. Laging nagpapasalamat sa Kanya. Sabi ng Panginoon sa 1 Thessalonians 5:18, sabi ng Panginoon, give thanks in all circumstances. Sabi dito, ang hirap, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Alam niyo po, minapanood ako sa Facebook, yung isang ina, matagal na itong nangyari, pero ngayon lang siya lumutang sa Facebook eh. Hindi ko alam kung napanood nyo, in-interview siya ni Tony Gonzaga eh. No, yung isang ina, single parent siya ha, namatayan ng anak sa loob ng 3 taon, sunod-sunod. Hindi ko alam kung napanood niyo po to, no? Alam niyo, habang pinapanood ko yon, sabi ko, isa lang ang mawala sa'yo, parang yung puso mo, dinudurog na, parang mamamatay ka na. Siya 3. 3, mga kapatid. Na-detect yung anak niya, alam niyo kung ano, liver cancer. Tapos sumunod, nang nailibing, naka2 buwan, sabing ganyan nung anak niyang pangalawa, kailangan yata magpa-check up din ako. Nagpa-check up, meron ulit liver cancer. Tapos, di ganon, sumunod na naman mga kapatid, yung pangatlo, magpa-check up ulit. Liver cancer ulit. 3 yung anak niya lalaki, kapupogi, katatalino mga kapatid. Very talented. Pero alam niyo mga kapatid, namatay, nawala sa kanya yung 3 anak niyan lalaki, na iisa ang kumuha. Liver cancer. Imagine that mga kapatid. Sabi dito ng Panginoon sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. Sabi ng Panginoon, magpasalamat ka sa lahat ng circumstansya, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, sa buhay mo,
sapagkat ito ang nais ng Diyos. Di ba napakahirap nun? Lord, salamat namatay. Iyon ba yung dapat? Hindi. Salamat, Panginoon. Dahil sa kalagitnaan ng aking pinagdaraanan, naririyan ka at nakakaya ko. Di ba? Iyon, sabi kong ganun, parang Lord, kaya mo to binigay sa Kanya, kaya niya. Sabi ng Panginoon, hindi ako magbibigay ng pagsubok na hindi mo kaya. Bagkus kalakip nito kung paano mo ito mapagtatagumpayan. Pag iisipin mo, paano, nung ini-interview siya siguro 10 years ago na nangyari yon. Umiiyak pa rin siya hanggang ngayon. Sabi niya ganyan, sabi ganyan ni Tony sa kanya, paano mo na-overcome to? Paano mo nakaya yan? Hindi ko nga rin alam eh. Ngayon, alam ko na ang mission ko. Ako, yung parang advocate niya sa sarili niya, maging source of strength siya na mga katulad niyang magulang na nawalan din ng anak. Imagine that, mga kapatid. Nakita niya yung purpose kung bakit siya dumaan doon. At ipinagpapasalamat niya, hindi yung pagkawala ng anak niya, kundi dumaan siya sa ganung pagsubok at nakakaya niya until now, nakatayo pa siya. Buhay, mga kapatid, at may layunin siya sa kanyang buhay kung bakit siya dumaan doon na maging source of strength din siya ng ibang tao. So sabi ng Panginoon, nais ng Panginoon, number 1, kaya tayo dapat nagpapasalamat. Gusto to ng Diyos. Kapag gusto ng Diyos, gagawin ba natin o hindi? Di ba gagawin mo? Why? Kasi gusto siya ng Panginoon. Kapag gusto ng Panginoon, kahit labag sa loob mo, tinanggap mo, ginawa mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Iyon yung naisin ng Panginoon. Secondly, mga kapatid, bakit kailangan natin magpasalamat? Dahil lahat ng bagay kung ano yung meron tayo, galing sa Diyos. May 3 kang sasakyan, may mansion ka, may mag-ara kang trabaho, marami kang proyekto, nakatapos ka ng pag-aaral, may masteral ka, may sarili kang kumpanya. Lahat ng yan ang galing sa Diyos. Hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa abilidad mo, nang galing sa Panginoon. Amen? Why? Sino ba nagbibigay sa atin ng hininga? Di ba? Sino nagbibigay ng hangin libre nating nilalanghap? Di ba't ang Diyos? Sino nagbibigay sa atin ng buhay, ng lakas, ng oportunidad, gumising, gawin yung mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw sa Diyos. Kaya mararapat lamang magpasalamat tayo dahil kung ano yung meron tayo sa kasalukuyan, iyan ay nananggaling sa Panginoon. Amen? Ang sanctuary ito, hindi to dahil sa galing ng FOSI ministry team. Hindi dahil giver ang mga members. Hindi dahil may mga taong ginamit ang Diyos. Hindi. Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa pagluhod natin, nakita ng Panginoon ang puso ng bawat isa sa atin. Yung desire natin na mapapurihan siya, yung desire natin na bigyan siya ng maayos na lugar para tayo ay makapanambahan sa Kanya ng maayos. Biyaya ng Diyos yun. Ang lahat ng yan ay nanggaling sa Panginoon. Amen? Yung komportabling upuan na inyong inuupuan ngayon, palakpakan po natin ng Panginoon. Yung upuan ating inuupuan ngayon, yung aircon na nagbibigay ng lamig para tayo maging komportable, hindi naman sa sobrang komportable ay makatulog ho tayo, no? Iyan ho ay bigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Biyaya lamang yan ng Panginoon. Kaya mararapat lamang na tayo ay magpasalamat. Ano pa po ang ikatlo, mga kapatid? Bakit nais ng Panginoon na tayo nagpapasalamat? Dahil binabago niya ang ating mga perspective, yung ating pagtingin sa buhay. Kapag kasi mapasalamatin ka, ano ang nakikita mo? Positibo. Natatabunan ng positive yung negative. Amen? Sasabihin mo, di ba kagaya nung testimony ng isang kapatid natin nung ating anniversary, nagbakasyon lang siya sa Japan. Pagbalik niya ng Pilipinas, wala na siyang trabaho. Di ba? Parang, Lord, ano ba yan? Ang saya-saya, nagbakasyon, picture-picture pa dun. Pag uwi ko po, Lord, wala na pala akong trabaho. Diba? Asan yun? Lord, ano yun? Diba parang, wow, dapat pala hindi na ako nagbakasyon. Diba? Iisipin mo. Pero may heavenly purpose ang Panginoon. Iyon pala yung gagamitin ng Diyos. Sabi niya ganon, iyon pala yung way ng Panginoon. Para kami na mag-asawa, na buong pamilya ay magsama-sama na sa Japan. So, tinignan niya yon in a positive way. Nagpasalamat siya sa Diyos. Amen? Binabago ng Panginoon yung ating perspective. Binabago ng Panginoon yung ating pagtingin. Kung tayo ay mapasalamatin sa Kanya. At hindi reklamador. Kapag reklamador ka, baka padalhan tayo ng apoy ng Diyos.
Kailangan pang manalangin ni Pastor Diwa para mawala yung apoy na yun. Diba? Kagaya kay Moses. So tayo, mga kapatid, binabago ng Panginoon yung ating perspective, yung ating pagtingin every time na tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Alam ko, ito pudpud na sa patotoo. Pudpud na to, alam ko lagi niya hutong naririnig na itong patotoo namin. Sabi namin, nung kami ho ay nasunugan, hala, patay. Sabi nga nung isang kapatiran doon sa Suswergi, hala, lahat ng pinagtrabahuan ko sa abroad, 2 taon, bumili siya ng bahay. Sa isang iglap, nakikita niya, natutupok ng apoy yung kanyang bahay na pinaghirapan sa loob ng 2 taon. Wala siyang nailigtas kasi bandang dulo yung lugar nila. Makitid yung daan, wala siya nailigtas kundi ang buhay niya. Nakapagligtas siya ng damit, tanungin niyo kung ano itsura ng mga damit na nailigtas niya. Iyon pa yung pinakaluma, mga kapatid. Lahat ng gamit, appliances niya, lahat nasunog. Wala siyang naano. Sabi niya, ano ba yan? Lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 2 taon, natupok, naabo na. Pag ikaw yun, hindi ka ba madidepressed? Hindi ka ba mawawala ng loob? Siyempre, nalungkot siya. Pero alam niyo mga kapatid, iyon ang ginawa ng way ng Panginoon. Para magkaroon siya ng 3 palapag na bahay, yung baba gamitin para sa Sunday school. Purihin po ang Panginoon. Sometimes, mga kapatid, dumaraan tayo sa mga gayoong bagay. Hindi pa natin alam kung bakit, kung papaano. Pero sabi ng Panginoon, matuto ka magpasalamat. Inaalo ko yung mga bagay na yon. Iyon yung nais ng Panginoon Sometimes inaano natin sa buhay natin. Sabi ng Panginoon, babaguhin niya yung perspective natin, yung pagtingin natin. Iyon napaka-importante. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, gusto niya tayo matuto laging magpasalamat. Ngayon, kung tayo naman nagpapasalamat, ano naman ang benepisyo? Di ba kanina, kapag yung pasyente uminom ng gamot, ang benepisyo, gumaling siya. Ngayon, tayo nagpapasalamat sa Diyos. Ano naman ang benefits nito? Ano naman ang tubo or benepisyo natin dito na makukuha? Number 1, kapag pala tayo mapasalamatin. Sino dito mapasalamatin? Say amen! Wow! Praise God! No? Mapasalamatin ho ba tayo? Talaga lang tignan natin. Ano ba yung benepisyong makukuha natin kung tayo'y mapasalamatin? Dito, masusubok natin. Number 1, tayo ay magiging generous. Kapag naging generous ka, ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Mapagbigay ka. Alam nyo, nung nakaraang linggo, Zizak, wala siya ngayon, nanalo siya sa raffle, 3,000. Sabing ganyan ng pinsan niya, nakasama niya, yes! Ibo-blow out mo ko. Sabi niya ganyan. Alam mo si Sak, dead ma. Dead ma si Sak. Tapos inuuga na yung braso niya habang bumababa sila ng hagdan. Lilibre mo ko. Si Sak, parang walang naririnig. Nagtitengang kawali. Ewan ko ba kung saan napunta ang pandinig ni Sak. No? Nanalo siya. No? So ngayon tayo mga kapatid, kapag ikaw napasalamatin ka sa Diyos, wari. Nakatanggap ka ng bonus, kunyari lang yung bonus mo na yon, unexpected na bonus talaga, binigyan ka talaga ng employer mo o ng boss mo, ng talagang bonus talaga na, kunyari binigyan ka ng 1 milyon. Diba? Ano mararamdaman mo? Mapapatalong ka sa tuwa. Diba? Yung mga tao sa paligid mo, aayain mo na agad dyan mag-Starbucks. Diba? Yung tinatawag namang babalato ka, diba? Narinig yun na ba yung salita na yun? Diba, mambabalato, babalatuhan kita, bibigyan kita. Diba? Sabing ganon. Tapos alam niyo po, naalala ko, kasi yung St. Peter ko tapos na. So nagkakaroon ako ng yung money back. So, every year nakakakuha ko, hindi lang ako yung pati sila, Kuya Angel, nakakakuha yan sila. So, tuwing August, nakakakuha ako nun. Tapos, sabi ni Chang Shirley, Chang,
January pa lang malapit na Chang. Sabi ni Chang Shirley. Tapos sabi ko, Chang, malayo pa yun. August pa yun, Chang. Sabi niya ganun. Chang, malapit na yun, Chang. Bilang siya ng bilang. Binibilangan niya ako. Tapos, August, siguro nalimutan niyang August. No? hindi niya ako pinaalalahanan. Tapos pumunta na ako doon kasi pag may GCash, mas mabilis ang transfer ng money. Tapos one time, binilihan ko siya ng napakarami. Binigyan ko siya, ang dami kong binigay sa kanya. Tapos sabi niya, Chang, ang dami naman ito, Chang. Tapos lumipas ang linggo, Chang, ipunta ka na doon, Chang, para makuha mo na. Chang, tapos na, binigyan na nga kita. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya, ha? Yun na ba? Ayoko nun. Sabi niya ganyan sa akin. Sabi niya, hindi yun. Ayoko yun. Hindi, Chang, binigyan kita ng ganito, binigyan kita ng ganyan, binuot kita ng ganyan. Iyon na yun. Ay, Chang, hindi. Ayoko yun, Chang. Sabi niya ganyan sa akin. So, di ba? Hindi niya alam. Nakuha ko na, Chang, ubus na. Sabi kong ganun sa kanya. So, alam mo yun, kapag blessed ka, yung puso mapasalamatin ka sa Diyos, hindi niya nalaman na pasalamatin ako nung mga pagkakataon na yun, hindi niya naramdaman, no? Siguro nagtataka siya sa akin. So alam mo yun mga kapatid, kapag marami kang pagpapala, hindi mo ma-attain sa sarili mong sarilinin. Tama? Hindi mo ma-attain sa sarili mong sarilinin. Alam niyo ho yan si Brother Brian, sabi naman si Brother Brian Paune, nung ho siya ay nasa call center, siguro mahusay siyang TL o whatever, lagi siyang may incentive. No, alam niyo gagawin niya, dahil sa tuwa niya sa incentive niya, dahil nagkakaroon siya ng incentive, kunyari, 50,000, 30,000, siguro gano'n, Gagawin niya, mga pinsan niya, dadaling niya sa mall. Bibilhan niya ng tagi-isang branded na rubber shoes. Nahalata ni Doors, kinuha ang ATM niya. Kinumpis ka. Sabi, tumatanda ka na. No? Wala kang naiipon. Bigay ka ng bigay. No? Ganon. Kahit noong time ng pandemic, mga kapatid, kinukwento ko ito, dahil generosity yung topic. Noong pandemic dahil nurse siya, meron ho silang, kasi sila yung mga frontliner during nung talagang kasagsagan ng pandemic, lagi silang may bonus, mga kapatid, alam nyo, blowout siya ng blowout. Bigay ng bigay. Why? Kasi sobra-sobra yung pasasalamat sa Panginoon. Kapag ka na-overwhelm ka sa blessings na tatatanggap mo, hindi masaya na hindi i-share. Tama? Sino ho dito yung nakakatanggap ng blessing tapos hindi sinishare? Ano lang siya, tahimik lang. Hindi mo siya ma-detect kung may pera o wala. Ha? Same lang. Ano lang siya, tawag dito, tahimik lang siya, kalmado lang. Na? Kasi pagka may pera, parang nagwawala di ba? Sa sino ba yung pwede kong i-blow out? Sino ba pwede kong i-trip, dyan? Di ba? I-treat dyan. Di ba? Pag may pera, pero yung mga tao na kalmado lang, hindi mo alam kung meron o wala. Hindi mo tuloy ma-detect. No, unless bulat-latin mo yung kanyang account, mga kapatid, alam nyo mga kapatid, imposible. Na pinagbibless ka ng Panginoon, di ba? Ang tendency mo, Lord, thank you po talaga. Thank you talaga sa blessings na to. So sa sobrang kaligayahan mo, overwhelm yung blessings mo, alam mo, i-blow out mo. Yung taong katabi mo, yung kapitbahay mo, yung kasambahay mo, yung ka-churchmate mo, i-blow out at i-blow out mo. Kaya mga kapatid, yung mga tumatanggap ng blessings na hindi nag-share, hindi sila gaanong happy. Di ba? Bakit? Kasi wala silang pinag-share ng kanilang kaligayahan. Wala silang pinag-share ng kanilang blessing. Naalala ko po mga kapatid, nung bago tayo mag-anniversary, sabi, ipatahi mo tong tablecloth. Tapos sabi kong gano'n, kanino ko ba ito ipapatahi? Sa isang lugar o dito? Tapos sabi sa akin ng Panginoon, doon mo siya ipatahi, dalhin mo doon. Alam niyo, dinala ko sa isang kapatiran. Alam niyo po ba mga kapatid, sabi ko, nagulat ako sa price. Ha? Sabi kong gano'n, eto yung halaga. Tapos di syempre kapatiran, nakakahiya naman, di ba? Baka nanonood siya ngayon. No? Alam niyo ho mga kapatid, kaya ko ito sinishare, kasi na-convict ako kay God. Sabi ko, parang nahihil ako, Lord. Sabi ko gano'n.
Tapos alam, kasi parang namamahalan ako, pero mura pala siya. Tapos alam mo, nag-testimony siya sa home church namin, umiiyak sa ibinayad ko sa kanya. Pinadala daw ako ni Lord sa kanya para yung pamasahe. Sabi ko, Lord, parang nabudol ako, ang mahal-mahal, Lord. Sabi ko, ganun kay God. Lord, ako konsensya ako, ang mahal naman ito, Lord. Sayang yung pera kasi akala ko yung tahi 15 pala nung unang panahon pa yun. Sabi ko ganun. Yung pala, mahal na po talaga. No? Alam niyo po, nag-testimony siya, na-convict ako kay Lord. Humingi talaga ako ng sorry kay Lord. Sabi niya, alam niyo, nagpapasalamat ako kay Lord, kay Pastora Hilda. Ha? Bakit po? Kasi pinadala ka ni Lord sa akin. May inimbitahan ako sa anniversary last Sunday. Naubos yung pera ko, coins na lang laman ng pera ko, Lord. Magpapadala ka ng magpapatahi sa akin. Tong wallet ko, kinakausap niya yung wallet niya, no? Kinakausap niya talaga, Lord, magkakaroon to talaga, Lord, ng laman. Hapon na, wala pa raw. Pero Lord, alam ko, Lord, magkakaroon to ng laman. Pinadala ko ng Lord 3:00 ng hapon sa kanya. 3:00 ng hapon. Para magkaroon ng laman yung wallet niya. Yung mga invited niya for anniversary last Sunday, mapamasahian niya. Alam niyo yun, ganun mga kapatid. Magkano lang ba yun? 1, 2. Pero yung pasasalamat niya, abot langit. Kulang na lang halikan niya ako sa sobrang kaligayahan. 1, 2. Sa sobrang joy, unspeakable joy. Mga kapatid, yung pagiging generous niya na hindi, walang-wala na siya, pero gagamitin niya pa para pamasahian yung mga in-invite niya para sa church. Imagine niyo yun mga kapatid. Dahil anniversary namin, kailangan sumama ka. Makita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa church namin. Pinagmamalaki niya yung simbahan. Imagine niyo yun mga kapatid. Kapag ka ikaw na-overwhelm ka sa blessings ng Panginoon, nagiging generous ka. Yung thankful heart mo, yung mapasalamatin mo, yung pagiging mo sa Panginoon, wala kang papagsigdahan. Iyon yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Maging generous tayo para matapos ang 5th, 6th, lalo na, wag natin kakalimutan na, hindi pa tapos ang laban, meron pang 2nd and 3rd. Iyan ang pinakikipaglaban ni Angelica, guys. Ha? Yung kanyang studio. No? Amen? Hindi pa tapos. At syempre naman, yung ating office ng ating mga manggagawa. Amen? Hindi pa tapos ang laban. Dito pa lang hutay natatapos. Patapos pa nga lang. Amen? Iyon yung nais ng Panginoon. Ano pa ho mga kapatid ang resulta sa ikalawa? Ipinakikita mo yung pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Sinasabi mong God is love, pero hindi mo ma-manifest sa buhay mo. Hindi mo maipakita yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Paano mo gagawin yun? Sasabihin mo, alam mo, ang Diyos pag-ibig eh. Paano mong maipakikita yun kung ikaw hindi ka mapasalamatin? Kung hindi ka nagiging generous? Kasi kapag generous ka sa tao, binless mo yung taong yun, yung taong pinagpala mo, imposibleng hindi manalangin sa Diyos at sabihin, Lord, maraming salamat sa buhay ni Ate Sophie. Hinuy po mo para ako ay pagpalain. Bigyan mo siya ng mahabang buhay, palakasin mo ang kanyang mga buto. Lord God, in the name of Jesus, pagpalain mo siya, ibalik mo sa kanya ng 100 ulit yung pagpapalang isinyer niya sa akin. Imagine that. Nagbigay ka lang ng 1,000, 100 folds ang ibabalik, magiging 100,000. Aba, ibang klaseng investment yun, mga kapatid. Amen? Sa bangko, mag-invest ka, ilang percent lang. Aba, yung pera namin doon, sabi ko, aba, hindi kumikibo tong pera ko, piso pa rin, 1 taon na, piso lang ang tubo. Diba? Pero sa Panginoon, mga kapatid, ang tubo, 100,000%. Narinig ho ba ninyo yung mga testimony kanina kung paano ang Panginoon kumilos? Bakit? Kasi naging generous, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, payayamanin kita. Hindi para sa sarili mo lang. Payayamanin kita para mapagpala ang mga taong nasa tabi mo. Oh, tignan nyo nga yung mga katabi nyo. Kaya pinagpapala yan para pagpalain din kayo at ang gawain ng Diyos. Amen? Tignan nyo, mga kapatid. Aba, yung iba ho, alam nyo, parang tumitigas yung liig. Hindi tinitignan yung katabi nila. Diba? Pinagpapala kayo para maging daluyan ng pagpapala ng Diyos.
Kapag hindi nyo yan pinadaloy, magiging Dead Sea. Kapag Dead Sea, walang nabubuhay. Diba? So, iyon yung naisin ng Panginoon. At ang ikatlo, hindi ka lang nagiging generous, mga kapatid. Hindi lang nakikita ng tao ang Diyos sa pagkatao mo. Amen? Kundi mga kapatid, napalalakas mo ang relasyon ng mga tao sa paligid mo. Aawayin ka ba ng taong nagbibigay sa'yo? Alam mo, kahit may pangit kang ginawa dahil binigyan mo yan, napakaganda mo, napakabuti mo. Diba? Hindi ka aawayin yan. Babatiin ka niyan. Kahit naiinis na yan sa'yo, titiisin niya. Diba? Bakit? Kasi binibless mo siya. So, iyon ang sinasabi sa atin ng Panginoon, na palalakas ang relasyon ng mga tao sa paligid mo. Hindi lang yung neighbors mo, mga kapatid, no? Hindi lang yung tao na yon, kundi sinasabi sa atin ng Panginoon, di ba napakainam na matibay yung relasyon ng mga tao sa paligid, hindi nag-aaway-away, hindi nagsisiraan. Ibig sabihin nun, ando doon ang presensya ng Diyos. Amen? Na ipakikita natin sa kanila kung sino ang Panginoon. Amen? So, mga kapatid, sa tatlong ito na resulta, number 1, nagiging generous tayo. Number 2, pinakikita natin ang pagmamahal ng Diyos. At number 3, napatitibay natin ang relasyon ng mga tao sa paligid natin. At tatlong ito, mga kapatid, na resulta ng pagpapasalamat natin sa Diyos ay makatutulong sa ating evangelism. Amen? Kasi napakadali mong pumasok once na tulungan mo yung taong yun. Amen? Once na nakita nila, nasalamin nila si Kristo sa buhay mo. Napakadaling maging vehicle, napakadaling i-share ang salita ng Panginoon sa kanila. Bakit? Kasi nakikita nila mismo sa atin. Amen? Iyon yung naisin ng Panginoon. Kaya sa ating hamon sa umagang ito, mga kapatid, tandaan natin, sa pagtatayo natin ng mga home church at saka mga simbahan na binabalak natin, mga daughter churches, no? Ini-initiate or mga Bible study sa mga marketplace, mga kapatid. Kung tayo'y naroon na, mga kapatid, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Kasi yung pagpapasalamat natin sa Diyos, ito ang gagamitin niya para lalo pang tumibay, lumago ang mga itinatanim nating gawain para sa Panginoon. Amen? Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magkaroon ng maikling panalangin para sa Diyos. Panginoon, wala kaming pinakananasa, Lord, kundi ang magpasalamat sa iyo. Kundi alalahanin ang kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Lord, hayaan mo